Di pa ito yung Mount Ugo, pero dito yung Binga Dam. Ayan, kita yung Binga Dam. Ito, dalawa. Yung Mount Ugo talaga, yung Mount Ugo Summit, isa sa mga sikat na hike, ina-hike noon, ina-hiking. Nilalakad lang noong araw, noong panahon ng mga Spaniards. Ayan, so alikabok na lang ang namin dito. Nalalanghap, hindi na fresh air. Patay ka diyan. Excuse me po. Alam nyo, mga ka-enduro, itong Mount Ugo, Ibalay, from the Ibaloy word na uguan, na ang ibig sabihin sa English, to cut the neck. Genge. Ayan paanan ng Mount Ugo ito, sir. Oo, sir, paanan ng Mount Ugo. Oo, paanan. Malapit na tayo sa summit. Nakakatigil tayo ng wild strawberry. Oo, sir, meron talaga. Wild strawberry sa Trinidad yan sa may magsaysang. Dito, wild to na yun, wild. Oy, okay na. Ganda ng biyaw. Ang lakas ng hangin. Grabe. Ayan, sa Mount Ugo. Tandaan mo pa ba? Bukid kong puso sa punong mangga. At ayan. Pinunit-punit na niya yung kanyang pantalon. Pantila lang, tatakaw. Alas 12 na, nandito pa kami sa daan. 12:30. San Nicolas. San Nicolas. Kalalabas lang namin. 18 hours. 18 hours yung rides natin. Ating ipagpatuloy ang ating biyahe kasi ito nangyari dyan sa may hanging bridge nga, mahangin, tapos nagsiswing yung hanging bridge dyan, kaya medyo muntikan tayong nahulog. Anyway, ito na, paakyat ito. Kung makikita nyo sa ating yan talagang nasa gilid ng bundok lang naman tayo, pero huwag kayong mag-alala kasi yung gilid ng bundok na yan, daan yan, tapos simentado naman yan, tapos may bakod na gawa sa kahoy yan. So one at a time lang yan ang yan makakaakyat, kaya kung may kasalubong man, malamang tatabi ang isa yan. So sa Mount Ugo pa rin ito ang tatahakin namin. Napadaan kami lang dito sa medyo kasi nga trail nga ang hinahanap natin. Standby muna tayo dito kasi antayin natin yung mga kasama. Ayan, tuloy-tuloy tayo dyan, diretso. Kasi pagbaba pala natin dyan, may dalawa ang dyan pwedeng mapasukan natin. Yung una papuntang Maliko sa may bandang kanan. Pag diniretso naman natin yan, diretso yan sa Mount Ugo, palabas natin, kaya pa, Nueva Ecija. Sa kagustuhan din natin na ipapasilip sa ating mga viewers ang daan dyan sa may papuntang Mount Ugo. Pero ang sabi nila, yung trail guide namin, pwede rin sa mga adventure bike, yung adventure bike na hindi ganun kabigatan, siguro mga less than 500cc, kasi kapag more than 500cc medyo mabigat yan. Tapos ganyan yung mga daan, makitid, may kunting pinaghalong kaba o kaya na yan, dubli-dubli na ang pag-iingat doon. Pag-iingat, yan ang napansin ko rin dyan talaga sa dinadaanan namin. Yan, presko, medyo malamig ang ng hangin.
doon sa likod ko kanina ng daan, papuntang Maliko na yon. Habang inaantay din natin yung mga kasama natin iba. Kasi mahirap din talaga na may naiiwan. So after natin inantay yung mga kasama natin, tuloy-tuloy tayo. Yan, so maganda no, ang daan. Kung kaya mo magmabilis dyan, magpabilis ka para ma-enjoy mo talaga. Pero sulit dahil ako, ano man ang speed natin dyan, nag-i-enjoy din talaga. Dahil alam mo na, medyo may baon na rin tayo. So yung kaba, eliminated na. Nai-excite din ako dito kasi alam nyo na, panibago sa paningin natin. Interesado ako sa mga lugar kasi na medyo nature ang dating. Maski malubak-lubak yan o kaya road cut o kaya bangin yan, ating tatahakin, makita lang natin kung ano ang mayroon dyan sa Mount Ugo na yan. Kung inyong pagmamasdan talaga ay yan, may mga kabahayan talaga ng mga lokal dyan. Saka ang pagkakaalam ko rin na tubong ano na sila, siguro sabihin nating Highlander or Dinggit. Pagkaganyan ng mga daan, medyo kasya lang isang motor lang. Ayan. Syempre kailangan mo ng konting speed yan para makuha mo yung balancing mo. Pag slow motion ka rin, slow motion ka kasi dyan, pwede kang malaglag. Ayan na yung mga kasama sa likod kasi hindi maka-overtake yung tour guide natin. Kaya tingin ko kailangan liliko kasi hindi basta-basta makapasok doon ako dahil may tali. Ayan, dadaan tayo ng hanging bridge. Ayan ang ayan ang style noob. Ayan, pag noob yan ganyan. Pag pro yan talagang paangatin na nila yung malawili yung style na tayo noob pa kaya atras-abante lang, atras-abante. Ayan. So tiradang beginner. Ayan tingnan mo. Bibilta lang yan papasok doon sa may hanging bridge na maliit. Saktong-sakto na naman kasya ang motor, pati manubila. Kaya ganun din yung mga kasama, bumupwesto rin sila. Pero ang kagandahan yan, yung hanging bridge na yan, maiksi na lang tapos concrete. Kaya tingin ko kung big bike ito, baka hindi magkasya yung manubela, pwede kasi tirahin natin ng Pasay, pangalawang hanging bridge na yun, bukod sa mahaba kanina. Siguro sa pagtahak namin ng Mount Ugo, 1/4 ng haba niya ganyan, 1 lane. After naman dyan medyo kalsada naman na yung dadaanan. Sa taas ulit sa may hanging bridge kasi dyan mayroon yung river. Yan, kaya doon tayo ulit sa hanging bridge dadaan one at a time ulit. Ayan, so pangatlong hanging bridge ito, papasok na naman tayo. Ito medyo old model na ito itong hanging bridge na ito, old yan. Suot natin yung gloves natin kasi sumabit man, hindi ganun masugat. Ayan dinig na dinig yun sa background yung hangin lakas. Medyo luma na ito hanging bridge nila pero okay naman, matibay pa. Ganun ulit, one at a time. Kung may makasalubong man tayo, ganun din sila, magantayan dito, antayan. So one at a time. Si engineer ito, ayan yan, ganyan kapag kami makasalubong pang tao. Si engineer kasi naghatid siya ng isang motor na doon sa unahan kasi natakot yung isa naming kasama. Tayo, hahawak na tayo agad sa mahulog man tayo, ibitawan na natin yung motor para yung katawan maiwan lang dyan sa hanging bridge. Sayang nga hindi natin makita yung medyo may kataasan din yan, siguro nasa sabihin mo ng 12 feet, mga 18 to 20 feet. Yan yung taas ng hanging bridge na yan mula sa lupa. Pag matawid naman natin ito, ayan,
isang community na naman ang ating ano dyan makikita. So kung titignan mo, grabe rin pala ano, pinagdadaanan din nila kapag sabihin natin pupunta sila sa bayan nila, saan sila mamimili o kaya kung saan sila alam mo na yung mga pangunahing pangangailangan para sa kanila dyan. So yan ang dinadaanan na nila. Tingin ko ano na ang tawag na dyan, habal-habal pag dyan sa may parting ano, Visayas o Mindanao. So, makarating lang din tayo, makatawid tayo, unti-untihin natin. Huwag na tayong magmadali kasi baka mamaya mas malaki ang ano natin, dadyos natin kapag minadali natin. Ayan, kinukongrats natin si Master Yuan dyan kasi nga takot din siya sa pagtawid dyan sa ano, mga hanging bridge, lalo na doon sa una kanina. Yun din daw yung ano niya, weakness niya. Ayan, nakababa na tayo. So kung mapapansin mo na, ayan may mga bahay na rin dyan. Ayan. Tapos may mga nag-aantay din dyan na tatawid din papunta doon sa pinanggalingan natin. Yung mga lokal dyan. Ayan, so dito tayo tumambay muna. Medyo magalaw dahil ano, sabay pala kami ni Pastor Frank. Gumaganon yung ano. Okay, meron kang ganito, Doc. Hindi sasabit. O sumabit na. Pero nasira na to doon sa unang hanging bridge. Nadali yung ano ko. Daliri mo. Ay, oh. Sumabit yung ano, sumabit. Oo. Naipit daw sa ano. Oh, yun lang. Yan. Anong lugar na to, sir? Barangay Piyansa. Bangar. Hindi Piyansa. Barangay Piyansa. Piyansa. Ayan. Barangay Piyansa na tayo. Ayos. Nice one. Ayan. So, after natin doon, ayan, tuloy-tuloy tayo. So, yan o. Ganyan o. Kung titignan mo yung daan o. Konkreto siya. Tuloy-tuloy pa rin para makalabas na tayo dyan. Daan ang ano nito lalabasan natin. Kalsada. So, parang ang nangyari dito, nag-shortcut tayo. Kasi kung susundan natin yung kalsada, medyo malayo-layo rin yata yun. Pero tingin ko nga, ang daan natin na design yan na ano rin talaga daanan din nila So dito, almost 20 kami na rider. Yan o, ganda o. Kasi irigasyon ng ano nila. So hindi na kailangan ng ano niya na patubig na makina. Galing ng bundok yan yung tubig nila, kaya whole year round pwede silang ano dyan, magtanim. It's either palay o kaya yung mga gulay linis ng tubig yan, sinasabi ko dyan, speed is your friend para hindi ka ma-balance. Mas madali kasi mag-balance kapag may konting speed ka. Ayan so mayroon din talagang nagkasalubungan, mayroon siyang pupwistuhan kasi wala talaga hindi na pwede ang ano talaga kapag may kasalubong. Yung tubig nila galing doon sa taas na ito, bababa na kami hanging bridge ulit, pang-apat na to. Na okay na. Ayan, maski maalikabok man dyan, mapakainin man niya tayo ng alikabok yung nasa harapan natin, gamit naman natin bukib, tatakpan lang natin yung ano, ibababa lang natin yung shell niya, covered na. Protektado na yung ating mukha dyan ng ano, windshield ng bukib. Din talaga ayan, yung mga ano nila dyan naka-backhoe para hindi lumayo itong mga alaga nila. Ayan. So yung dinanan namin may mga ano yan, gate din. So yung nasa uli yung magsasara doon para hindi makalusot yung mga baka kasi pwede niyang kainin yung mga may shopper pa doon pwede niyang kainin yung mga alaga nila ay yung mga tanim nila. Ayan, so
pa rin. So dalawang grupo ito, ang team namin, Team Enduro, saka yung team ng LU. So ibabalik yan ng nasa hulihan. Oh yan, yan, babalik yan, yan, para maulit-ulit natin dumaan dyan. Maganda naman ang daan, may mga loose gravel nga lang, pero hindi kagaya sa mga iba natin tinitira na may mga ruts. Yung malalalim, yung so inantay niya yung mga kasama niya. Wala na yung mga nasa harapan natin. Malayo-layo talaga ito, kasi kung titignan mo, parang bumiyahe kami ng Pangasinan to Nueva Vizcaya via Itugon, Benguet, gano'n. Pero yun lang, hindi sa highway, parang backdoor ang tawag natin. Yun si Kuya, yung nadaanan niya kami doon sa hanging bridge na una, na malayo na rin pala narating niya. Layo niya, magbibinta ng ice buko doon. Yan, lumuluwang na rin ang kalsada. Yan, ito na yung mga LU. Yan, si Master Verde. Tapos ako, tapos yung nasa likod ko, si Master Badel. Yan, si Boss Carlo yung nasa una. 2-stroke ang gamit niya na maski bar na 85cc. Ang galing kung sino man yung nito, naka-discover o kay nakaisip ng na ito, saktong-sakto sa mga naka-enduro talaga, kasi sulit. Kumbaga sa mga grupo ng mga underboat, big bike, ganyan, highway sila, kami naman talagang mga lupa, putik, ganyan, butas, bundok, yan ang naman namin. Mas gusto namin daan na tatahakin. Galing kasi yung mga tubig nila, ayan, may parang kanal na. Tapos yung kanal na yan, naging daanan na rin ng mga tao, hayop, yan, saka motor. Sagana sila sa tubig, panalo. Kapag may ka dyan, taniman o lupa na pwedeng taniman ng maski palay, gulay, ganyan, prutas, so kaya sakto yan. Hindi ka nahihirap magdilig. Tingin ko pwede rin maligo dyan kasi medyo malinis naman. Ayan, nakasalubong tayo. So enduro rin. Yan lang, medyo kawawa ka rin talaga kapag sa likuran ka, iyo lahat ng alingabok. Na rin siguro ito rin ang dalawa daan doon na baka mawala yung iba doon. Pero hindi yan kasi sunod-sunod na kami dyan. Tingin ko itong daan na ito mini-maintain din ng nila, community nila. Kung napansin nyo sa unang video ko, yung sa unahan kalsada yun ngayon parang road cut, so parang hindi pa naituloy siguro. O kaya sa bagay bumaba kami doon sa silong ng Mangga. Pag diretsoin mo siguro yun kalsada, yun lang mapapalayo ka. Ito kasi shortcut para sa ganun mas mabilis. Yun lang, medyo malayo pa. Ayan, kalsada na maluwag na. Kalsada dito. Dito na siguro yung kalalabasan din ng yung ginawa doon sa unang video natin. Hindi pa tapos. Pag ito naayos, malamang konektado na ito from doon sa pinanggalingan natin, from Pangasinan hanggang Itugon na ito o kaya Benguet. Uy, naulong si Kuya doon sige, di ba, kaya niya na yun.
madulas kasi rin eh, slippery. Ayan, so tatlo yung daan dito, pero dalawa. Sa taas daw tayo, sa taas. Ayan, sa taas tayo. Parang ano talaga, thrill talaga ang ano natin. Ayan o. Lamang ang power. May power na motor. Ayan. Tingnan mo si Master James. Walang los-los. Uy, timpang yun ha. Sa atin malakas yung motor natin kasi KLX 230 ito. Kaya kaya-kaya niya yan. Nasa driver na lang talaga. Ayan, kapag hindi mo naman kabisado yung yung daan, unan mo lang, titignan mo, plus syempre mabilis kang mag-brake, saka yung plus syempre, ayan tignan mo ang beauty ng Mount Ugo. So tingin ko paanan pa lang niya ito. Ang nararamdaman ko na dyan, medyo malamig na yung hangin dyan kasi alam mo na, iba pa rin talaga yung nasa tuktok din. Ayan, oops. Oops. Ayan. Kaya huwag kang lilingon doon para hindi ka matarget fixation. Bangin eh. Saka isa pang rules dyan, huwag mong tinitignan talaga. Maski bangin, i-ignore mo lang yung bangin na yan. Isipin mo kalsada na patag lang. Nasalulan ka lang. Kasi ito highland na ito. Puntok-puntok talaga. Ito ang kainaman talaga ng kainaman ng enduro, strike anywhere. O yan, lumabas kami kalsada. So kalsada ito, hindi ko alam kung saan ang paanan noon, saan nanggaling. Pero ito, ratratan na ito. Ayan, tignan mo naman. Sarap yan. Ayan, ratratan na. Sarap dito talaga mag-ride. Maayos, patag yung daan, patagilid. Talagang ginagawa pa. Ayan yung mga nasa unahan wala na. Pabulan na sila. Nawala na. Yung dust na lang ang naiiwan. Dust in the wind. Ayan, may baon pa tayong premiera dyan kasi nakasegunda tayo eh. Tingin ko kaya rin ng sasakyan to. Ayun na sila. Sarap. Pero yun nga, mas maganda rin talaga yung maakyat kaysa yung pababa. Pero kung pababa talaga ang natin, okay lang. Medyo walang ulan na matagal, kaya tuyo-tuyo ang kalsada. Siguro kung dalawa na naman ang daan. Ayan na. So titignan ko yung bakat dyan, bakat ng motor. Ayan, ayan na, mahirap kasi bigla sila nawala eh. Doon daw sila. Ayan. Ayan. Ayan, so pinapakinggan din natin yung tunog ng motor, saka yung bakat. Ayan, ganyan. Ayan, so antayin natin yung kasama, baka mapadiretso sila. Ayan. Para dyan natin padaanin kasi hindi silang madiretso eh. Although pupunta lang din kami doon, pero yung kasama kasi pumasok muna sila dyan.
inaantayan? Picture muna daw. Oo. Ayan. Dito. So ito. Di pa ito yung ano, Mount Ugo, pero dito yung Binga Dam. Ayan, kita yung Binga Dam. Sisiakyatan na. So sandyang may ano rin talaga. May sasakyan din. Yan. Daan nito. Di ba Biskaya na ito talaga? Siguro. Hindi ko pa sigurado eh. Pero dito sa tuktok niya, hindi pa yata. Ito yung ano. Ado kayo? Ado kami sa nasa 20. Ate, pagwara natin sa Di ba Biskaya? Di ba Biskaya? Dito nga eh. Itugon. Pagkasinan. Okay. Oo. Ayan. Tigsa natin yan. Motor mo sir. Tigsa na daw. 450. 450. 250. Naantayin namin yung mga kasama namin dito. Yan. First stage to. First staging. Yan. So dito natin naantayin Parang hindi nababawasan ang gasolina. pangalawang group. Nakahati na kumbaga. May natas ni dahil. Tada ba ba? Ayan, so paalis na naman tayo. Habang nagpapahinga tayo doon, nag-ayos ng motor si Master James. Ayan, at narinig na rin natin kanina kay Kuya na borderline ito ng Nueva Vizcaya, Benguet at saka Pangasinan. Pero ito dalawa, yung Mount Ugo talaga, yung Mount Ugo Summit, isa sa mga ano yan, sikat na hike, ina-hike noon, ina-hiking. Nilalakad lang noong araw, noong panahon ng mga Spaniards. Yan sa may bandang kaliwa natin, yan naman yung Binga Dam. Ditang kita pala pagka dito ka sa tuktok. Ayan na, kitaan na ang mga kasama. Ayan o, so alikabok na lang ang ano namin dito. Nalalanghap, hindi na fresh air. Patay ka diya. Excuse me po. Ayan o, nasa tuktok na o. Ibang grupo rin naman yun. Ayan, yun sila ano, inintuan namin kasi akala namin kasama namin ibang grupo pala, yung grupo ni Master Nap ng Nueva Ecija naman. Ayan, kasama niya ang mga pamilya niya. Maganda rin talaga ito for the ano, road trip ng magkakapamilya. Ayan, kasi kung nature lover ka, ayan, swak na swak ito. Maayos naman ang daan eh. Wala naman masyadong ano eh, technical eh. Maganda talaga ito kapag naayos at napag-connect. Maraming pupunta dito malamang. Kasi bukod sa ano, very fascinating kasi yung ano eh, lugar eh, saka yung dinadaanan. So hindi rin talaga tayo didiretso doon ha. Dadaan din talaga tayo ng ano. Kasi kung titignan mo, pwedeng dumiretso doon pero hindi natin alam kung saan patungo yan. At dito naman tayo dadaan. So kaya tingin ko maraming daan. At sadyang ano, ginagawa rin yata itong daan pero hindi pa masyadong ano, dinibilap na o ano. Dahil gumawa na ulit sila ng daan doon sa baba. Baka ito yung lumang daan na. Sa taas kasi na ito eh, ayan tingnan mo, tuktok na ito ng bundok eh. Hindi siya ano, tawag dito, delikado. Kung tatahakin mo ito, talaga drive ano safe, maingat kang ano dito talaga. Hindi pwedeng ano, rarat-ratin mo lalo na kung bago ka.
Pero kung hindi ka baguhan, yan, expert ka, maski tumakbo ka dyan ng 100. Ayan o, puro pine tree pa nga yung mga kahoy dyan o. At alam nyo naman kapag ang isang lugar ay sagana sa pine tree or maraming pine tree, talagang expected mo ang hangin dyan malamig. Kita mo yan, no? Side by side, timpang na ubangin, no? Kaya dire-diretso lang kasi the more na tinitignan mo dyan, baka yun nga sabi ko, matarget fixation ka, pwede ka maulog. Nakakarga mo konti, bigyan mo ng speed. Ayan, okay na. Galing nga itong mga kasama yung trail guide namin talaga alam yung mga pasikot-sikot. Alam nyo, mga ka-enduro, itong Mount Ugo, Ibalay, from the Ibaloy word na uguan, na ibig sabihin sa English, to cut the neck. Ayan ang ano, so uguan, ngayon naging Mount Ugo. Ayan ang ano, history niya according to Google. Siyempre alam nyo na mga unang panahon yan, sinasakop tayo ng mga iba-ibang lahi. Ayan. Kaya kung alam nyo yung ano rin, di ba, sa Cervantes sa may ano, Bisang pa yan, ganyan, okay, sa ano, basta may mga kanya-kanyang history yan. Kasi kita mo sila sa baba. Yan, uphill na may konting ano, lubak-lubak na. Ito ang kaya naman talaga ng mga enduri, talaga initi rin. Yan, kaya-kaya ito. Advantage pa kung may power yung motor mo, malakas. Sarap kasi bukod sa malilim, yung hangin malamig, plus makaahoy. Tapos itong breeze ng ano, pine tree, malamig ang ano, ang hangin. Swak na swak sa mga hinahanap natin. Sa mga ibang kasama namin, second time, third time na nila inakyat ito. Ako first time pa lang, kasama na ang mga team enduro. Pero sa iba naming ka-team, pangalawa na sila. Magkakaroon daw ng uphill challenge. Tingin ko dito sila nag-i-stop para yan yung uphill challenge nila. Ayan paanan ng Mount Ugo ito, sir. Oo sir, paanan ng Mount Ugo. Oo, paanan. Malapit na tayo sa summit. Nakakatigil tayo ng wild strawberry. Oo sir, meron talaga. Wild strawberry sa Trinidad yan sa may magsaysang. Dito, wild to na yun Wild to na. Yan, pwedeng mag-uphill dyan mag-practice. Yan. Ganda
nasunog sa baba. Tiram! Atrasan man paray! Pilip ka nung atrasan? Ganun na, delikada. Puri na marmot na nga makakain na ako. Prank ka na ulangan. Saka mo sumigatan pa rin prank. Patra. Awan sa maliki. Awan sa balit ituno si karburador to yun na taon. Why, Primera? Sumakto ba? Sumakto. Ayan. Kayo, di mo? No? Down. Diyan. Oh, tapos. Oh, sige. Buhatin mo, Master Yuan. Oh. Tingnan mo, oh. Galing, oh. Dito ang daan. Dito ang daan. Dito. Dito. Yan, Baguio City. Yan. Parang Oh, nabasura kita na. yung bagyo, ano? Oh, kita na, oh. Parang bagyo, ayun. Oh, kita na. Oh, Yun yan. yung tower, oh. Oo nga, no. Yan, so tuloy-tuloy tayo kasi nga malayo pa. Wala pa yung ano talaga ng Mount Ugo. Na. Okay na, nagalis magayam ko na. Oy. Oy, okay na. Ganda ng view. Ganda ng view, oh. Ganda ng view, oh. Mabali mo kaya magilason dito eh. Ha? Ang lakas ng hangin. Grabe. Ayan, sa Mount Drive. Mindoro. Ayan. Lakas ng hangin, oh. Grabe. Oh, yan. Ha? Ito na ang aming last trail, December 29. Natandaan mo pa ba? Dugit kong puso sa punong mangga, at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon ang bumitanan. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Dahil hindi pa nga daw doon yung Mount Ugo. View deck pa lang pala yun. Pero sulit din kasi tutorial kami din doon, isa-isa, para alam mo na, may remembrance kasi minsan nga lang marating ito eh. Ayan na, tuloy-tuloy tayo habang maabot, hanggang sa maabot natin ang Mount Ugo.
Kung papansinin mo talaga yung dinadaanan namin, nagawang daan na medyo matagal ito. Medyo mabato ang ating dyan, tirin natin yung daan. Pero swak na swak ito dahil sa mga adventure bike. Pwede na rin siguro kung manggagaling doon sa Kayapaang big bike. Kasi kung sa dinaanan namin, tingin ko medyo mahirapan lalo na sa hanging bridge. Kasi ito galing kami ng Pangasinan kung galing ka ng Kayapa, pwede rin kasi tagos namin dito, Nueva Vizcaya. Minsan yayain ko nga dito si Master Yuhan. Gamit ng big bike naman, yung adventure bike. Dahil siya naka KTM, ako naman naka Binili TRK5 Auto X. Pag maayos-ayos sana itong daan na ito, makapasok ang 4 wheels, sarap mag-camping dito, di ba? Sulit. Tingin ko gustong-gusto rin ito ng mga bata. O kaya pagka next time na pupuntahan ulit ito, mag-OBR na rin kami. Magbit-bit na rin kami ng mga back ride. Medyo low scrabble yung mga uphill. Kaya kapag medyo nabitin ka, mahirapan kang ulit. Pero makukuha mo pa rin. Ayan mabato. Ayan, ginagamit natin ang segunda o tercera dyan para alam mo na mas maganda yung natin, maneuver natin dyan, handling natin. Kasi pagka primera medyo magalaw. Total malakas naman yung power ng motor. Sulit lakas ng hangin. Downhill naman tayo. Ayan, sa harapan natin kitang-kita na yung daan. Buti nga hindi umulan kasi kapag umulan pa yan sobra sa lamig na. Super ginig na ang abutin namin dyan. Hangin pa lang yan, malamig. Ang oras dito, 2 PM, 3 PM na dyan, gano'n. Abutin na kami ng gabi dito. May mga daan talaga na bangin,
Ayan, inaantay din namin yung kasama namin na isa dahil flat yung gulong. Pero kagandahan yan, may rim lock naman. At saka bali tatlo sila na naiwan dahil inaalalayan nila yung isa. Ito talaga si Manong Oro na. Gawataan, no? Gawataan, no? Ayan. Pinunit-punit na niya yung kanyang pantalon. Pantila lang, tataka. Kaya pa! Kaya pa! Kaya pa! Kaya pa! Tugo! Kaya pa! Kape, ayan, nagkakape pa sila. Ayan, thank you sa Mount Ugo, Dinar. Ayan. Kape. Master Frank, kape. Harapin muna tayo Oo. dito sa... libre kape. Libre kami galing sa Dinar, Mount Ugo. Ayan, potosipaw. Sir, makilawat ako na. Ayan yung kape nila, tupa. Kape. Tulaw si Paul. Sir, thank you sa kape. Yes sir, no problem. Ayun, no. Sulit. Sarap ng kape. Ay, okay na. Sana all. Matang nag-order kami. Wine. Pansit, batil-batong. Pansit, batil-batil. Batil-batong. Oh. Batil-batong. Sarap. Mayap. Natin na ganito kalapit. Natin niya, condition motor lang eh. Basta hindi nakatito. Ang kape mo First time ko rin din dito. Kape natin. Wala pa. Pag ikaw nagdala yun, No. Lagi. Ha? Sa balik. Dua. Ang bilis lumamig yung kape. yung pinagpanan nyo ng itlog. Sarap. Kainin nyo na pati balat para hindi nakita. Huwag kang kababayad lang natin DNR. Baka multa na ang abutin natin. Spin! Tika na! Iwan mo na. Bigay mo na kay sir yan. Sakit ka lang namin. Para service si sir. Bawasan mo. 5K. Yes sir! Namin tala butas yung gulaw nga eh. Wala yung Ayan, shout out kay sir. Marami sila. makakauwi na yan. Ayan, tuloy-tuloy. Kasi abutan tayo ng gabi. Kaya kailangan bumiyahe. Naiwan yung kayo. Yung Mm. kung dol.
Nakatayin kayo eh. Pero pinapandar niya. You know? Ginaw. Malamig talaga, sobra. Nasa langit na kami. Sa langit na. Sa langit na. Oo. Ayan o, kitang-kita yung ano na. Puno ng tatlong kapatong na lamig. Ano yung sinasabi ni Master Inshaw? Ha? Na ano, sanga-sanga na daan. Guys, grabe. Ayan, inabot na kami ng gabi. Ito na, natupad na yung kagustuhan ni Master Yuhan. Ayan, oh. Gabi na. Gabi na, oh. Oh, ayan, handa. Gabi na. Tayo. Ayan, payapa. Ayan, payapa na siya. Ginabi kami, ginabi. Ayan, gabi na. Ito yung wishlist ni Master Johan. Abutin ng gabi. Ayan. Overnight sana, overnight. Oh, overnight sana. Kaso ayan, tapos may checkpoint. May checkpoint. Ayan, may checkpoint. Grabe. Ayan, guys, stuck kami dito, stuck. Ayan, may checkpoint. 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 Ayan, okay na ang gulong ni Master Speed. Ano yan, kape? Baro. Bago na. Ayan. Ayan, so speed na yan, aakyatin niya na lahat yan. Dito pa talaga nagpalit ng gulong sa payapa. Lalaki ka lang rin doon, nagpawadi ka pa yan. Ang katawa na yung pigan. Parang ang tawag na ko sa talaga. Ano talaga sa taga-pugutay. Ay, delikado anong dati nag-backred nga eh. Wala na, yung paginaw. Tinata mo puputang gaya bakit? Makamkamatan mo na. May nurabiya, nga magtira-tira na. Muso ka, yun, oo. Walang sigarilyo. Pajik, walang sigarilyo. Libre sigarilyo. Nagbibig ka ata, nagbibig. Grabe, lakas ng hangin. Umulan pa. Sa may plaza. Kapicture tayo doon sa may plaza mamaya. Alas 12 na. Alas 12 na, nandito pa kami sa daan. 12:30. San Nicolas. San Nicolas. Kalalabas lang namin. Kalalabas sa Maligaw. Pula-pula na yung mata niya eh. Pula-pula na. 1, 2. Time check, alas 2. Ayan pauwi pala. Pauwi pa lang. Gising pa si Tubi, gising pa. Nag-chat. Kakalabas lang namin galing sa trip. Ayan. 18 hours. 18 hours. 18 hours yung rides natin. Para tayong nag-notes. Buti hindi tayo naabutan ng New Year daw. Yung mga taga-Elliot
tulog din. Oo. Tulog na kakanta. Di ba kayo nasubukan ano? Mm. Di ba kayo nasubukan na ubos na lahat? Ubos na yung power mo tapos hindi ka pa nakalabas. Hindi pa nakalabas. Ay, okay. Nung baguan ako, ganun. Nung baguan.